Kasi nung nakaraan po, ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol po sa ang purpose ng problema. At meron po tayong tatlong tinakil. Una, na purpose ng problem ay ano? Kapag may dumarating na problema sa iyo, tinetest yung iyong pananampalataya. Pangalawa, tinetest yung iyong pag-ibig sa Panginoon. Pangatlo, tinetest yung iyong pagsunod. Okay, yan ang purpose. Kaya, kapag kayo ay nagkaroon po ng problema, maliwanag po yung sinasabi ng Bible. Katulad po nung tinanong ng ating Panginoon, si Philip, dahil sa yung feeding of 5,000, intentionally, tinanong niya si Philip, sabi niya, Philip, saan ba tayo pwedeng makabili ng pagkain para mapakain itong napakaraming taong ito? Ang sagot ni Philip, kahit na isang taong sahod ng manggagawa ay hindi kayang isupply yung pangangailangan ng mga taong ito. At sumagot din yung isang disciple, meron po ditong bata na may dalang tinapay at isda. Pero hindi pa rin ito sasapat sa dami ng taong ito. Pero alam ho ba ninyo kung bakit tinanong ng ating Panginoon si Philip? Para i-test kung yung kanyang pananampalataya. Intentional. Iba-iba po yung dumarating sa atin na problema pero may purpose yan. Kaya kapag matured ka, alam mo kung paano ito i-handle. At nakita po ninyo yung sagot ni Philip at saka nung isang alagad ng ating Panginoon, ito ay sagot ng mga immature na tao. Are you listening? Nakukuha po natin? Pero sabi ng Lord, alam niya na yung kanyang gagawin. Alam niya na yung solution niya doon sa problema. Pero bakit niya ito ginawa? Para makita kung sa loob ng 3 taon na kasama ng ating Panginoon, itong mga alagad nito ay nag-mature na ba? Hindi pa. Hello? Kaya ang problema ng maraming simbahan ngayon ay immaturity. Nakukuha po natin? Right? Hello? Okay. So ngayon, panibago po tayo ng subject. Okay? Are you ready? Sa ating pong pag-aaral ngayon. Ang pag-uusapan natin is about true believers. Ang totoong mananampalataya o true believers. Sa ibang salita, kapag gagamit po tayo ng figure of speech, ang tawag po dito ay the true sheep. Ang totoong tupa. Okay? At yung totoong tupa, ang tawag sa kanila ay true believers. Okay. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, isa sa katangian ng totoong tupa, matured siya. Hindi siya immature. Totoo hindi? Kung totoong tupa ka, kahit nasasaktan ka, kahit na ikinukurik ka, mag-i-stay ka. Hindi ka magre-retaliate. Hindi ka gaganti sa taong nananakit sa iyo. Yan yung mga tupa eh. Tama po ba? Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, totoong tupa ka ba? Sino sa inyo tingin niya totoo siyang tupa? O kaya feeling niya totoong tupa siya? Pastor, feeling lang. Alin ba? Okay, kaya ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Alright, the true sheep. Sa John chapter 10, verse 24 to 27,
Alam po natin ang pinag-uusapan sa John chapter 10 is about the shepherd and the sheep. Okay? Hello? Wala na ito. Okay? Nasaan yung ating tagay? Okay, right. Sige. Ulitin ko po. Ang konteksto po ng John chapter 10, buong chapter nito is about the good shepherd and the true sheep. Okay? Alright. Sino yung shepherd? Good shepherd? Si Jesus. Sino yung tupa? Believers. Okay. Ngayon, sabi niya dito, the Jew who were there gathered around him, saying, "How long will you keep us in suspense?" Okay? "If you are the Messiah, tell us plainly." Jesus answered, "I did tell you, but you do not believe. The work I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me." Okay, tindi nito. Yung salita kasing listen, nakikinig talaga. Tama po ba? Ano yung pinapakinggan niya? Yung voice. Yung salitang voice po sa Greek word ay poni, na ang ibig sabihin ay language dialect. So, nakikinig siya sa lingwahe o dialect ng kanyang shepherd. Yun yung totoong tupa. So, in other words, dito, itong mga Pariseo, mga Hudyo, na nagtatanong sa ating Panginoong Hesukristo, na sabi niya, hanggang kailan mo ililihim sa amin kung ikaw ba talaga, kung sino ka? Sino ka ba talaga? Yun yung sinasabi nitong mga Hudyo nito eh. Alam mo ba ninyo, mga Hudyo, magagaling sa salita ng Diyos, magaling yan sa Pentateuch, magaling sa kautusan yan, pero hindi nila talaga nare-recognize ang ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo kami. Anong sagot ng ating Panginoon sa kanila? Anong sagot? I did tell you, but you do not believe. And then sabi niya, the work I do in my Father's name testify about me. Oh, yun yung nagpapatotoo. Yung mga ginagawa niya na himala sa pangalan ng kanyang ama, ang siyang nagpapatunay kung sino siya. Pero ayaw ninyong maniwala, ang sabi ng ating Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? So, tignan po ninyo itong mabuti. Hindi porke marunong ka sa salita ng Diyos, tupa ka na. Are you listening? Hindi porke alam mo ang Genesis to Revelation, tupa na tayo. Ito alam nila pero hindi nila na-recognize ang lingwahe ng ating Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo, itong magandang tanong. Ano ba ang lingwahe ng ating Panginoon? Sige nga. Ano ba ang language ng ating Panginoon? Kung talagang kilala niyo si Lord. Tatanong ako sa bawat isa sa atin. Sister Sosima, ano ba talaga ang lingwahe ni Lord? Kung talagang kilala mo si Lord, ano ang lingwahe ni Lord? Ano yung dialect ni Lord? Sa susunod, pag-aaralan natin, sino ba talaga si Lord sa buhay mo. Ngayon, pag-uusapan lang muna natin kung sino yung totoong tupa. Ngayon, tanong ko, alam mo ba, kung kilala mo si Lord, ano ang lingwahe ni Lord? Idea lang, kung may idea ka. Hindi ko naman sasabihin, hindi naman kita i-blame. Sige. Hindi kita i-condemn.
Nag-aaral tayo dito. Ganito tayo ngayon mag-aral. Hindi na yung nag-preach lang ako. Ano yung lingwahe ni Lord? Kung kilala mo talaga si Lord. Wala? Wala pumapasok? O, Sister Marlene, ano ang lingwahe ni Lord? Yes. Love? Love? Dialect ha. Lingwahe. Pag sinabing lingwahe, yung way ng pamumuhay. Okay, love? Full of love? Pwede? Si Christian, sa palagay, ano ang lingwahe ni Lord? Kasi tignan nyo dito, hindi porke alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na yung lingwahe ni Lord. Di ba pag sabing salita ng Diyos, yun yung language ng ating Panginoon Pero bakit hindi nila kilala si Lord? Hindi nila na-recognize si Lord. Ano ba talaga yung dialect? Ano yung kulang? Kasi maraming tao marunong sa salita ng Diyos, pero hindi niya alam yung lingwahe ni Lord. Idea lang. Si Cherry. Si Jonathan. Kasi yung mga matatagal na yung tinatanong ko si Jonathan, ano yung lingwahe ni Lord? Yung language ng ating Panginoon. Pag sinabing language, kultura yan. So, ano yung kultura ni Lord? Ginamit ko lang yung salitang lingwahe para mas makita natin kasi yung voice ng ating Panginoon, ang ibig sabihin ng boses ng ating Panginoon, lingwahe niya or dialect niya. Obedient siya sa Father? Kasi kung ano po yung ginagawa ni Father niya, I'm true in my Father's name, testify po. So, pag nakikita kay Father, talagang follower siya Kung nakikita kay Father, nakikita rin sa kanya. So, yun yung ligwa, yun ang binita sa kanya. Kasi kay Father, nag-represent. Pagka the image of the Father, sit sa kanya. So, dito ang lingwahe niya is sumusunod. Follower. Obedient. Kung tayo ay totoong tupa, dapat alam natin kung ano yung lingwahe niya. At ang lingwahe niya, isa dito ay pagsunod. Obedience. Ano pa? Okay. Another language is faith. Parang ganito, the just shall live by faith. Yun ang lingwahe ni Lord. Ngayon, kung ikaw ay by sight, hindi yun ang lingwahe ni Lord. Ang lingwahe ni Lord by faith and obedience. Parang ngayon nyo lang na ano yun, nakukuha pa natin. Ngayon, kaya dito, ang ipinapakita dito, ang totoong tupa, may pananampalataya. Ang totoong tupa, sumusunod. Kaya kung hindi ka sumusunod, kung hindi ka namumuhay sa pananampalataya, hindi ka totoong tupa. Hello? Kaya sabi ni Jesus, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Yun ang totoong tupa, nakikinig at sumusunod. Sige, sinong totoong tupa dito? Taas ang kamay. Hindi ko sinabing amen. Taas ang kamay, yung totoong tupa. Amen. Kaya tignan nyo,
Ang ibig ko pong sabihin dito, ang big idea dito, hindi porke marunong ka sa salita ng Diyos, totoong tupa ka. Yun yung big idea dito. Ang totoong tupa, nakikinig at sumusunod. Nabubuhay siya sa pananampalataya. Yun yung totoong tupa. At yung totoong tupa, yun yung nakikilala ng ating Panginoon. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Matthew 7 na sabi ng mga, Lord, nangaral kami sa inyong mga lansangan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Ang sabi ng Panginoon, I never know you. Bakit? Marunong naman sila. Ginagamit pa nila yung pangalan ng ating Panginoon eh. Nagpapalayas pa sila ng mga demonyo at mga may sakit. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. In-address pa niya itong mga taong ito na wicked. Bakit? Hello? Hindi sila nakikinig. Hindi sila sumusunod. At lalong-lalo na, hindi sila namumuhay sa pananampalataya. At hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tinuro ko sa kampiyan, ano ang kalooban ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos, Melby? Obedience, hindi yun ng ano ha. Ang lahat ay kumilala at sumampalataya sa Kanya. Yun ang kalooban ng Diyos. Kilalanin mo siya bilang Panginoon. Amen. At sumampalataya ka sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So ang pinaka po dito, ang pinaka point dito ay yung lordship ni Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Owner. Siya yung may control ng buhay mo. Kaya kilalanin mo siya na siya ang nagmamay-ari sa iyo. Ibig sabihin, kung siya yung nagmamay-ari sa iyo, wala kang karapatan na hindi susunod sa Kanya. Kahit na dadaan ka pa sa problema, dadaan ka pa sa trouble, hindi pwedeng hindi ka susunod sa Panginoon dahil siya yung nagmamay-ari sa iyo. Lordship. Are you listening? Amen. Kaya tignan ninyo, kahit tayo po ay totoong tupa, hindi tayo exempted sa problema. Dadanas po tayo ng bagyo ng buhay. Pero kahit na dadaan po tayo sa bagyo ng buhay, hindi pwedeng hindi ka susunod kay Lord. Ang problema kasi may mga tao kapag dumaan na sa problema, nagiging rason ito para hindi sila sumunod. Hindi yun ang ibig sabihin ng lordship. Hindi yun ang ibig sabihin ng owner. Ibig sabihin kapag siya yung nagmamay-ari sa iyo, kahit dumaan ka sa problema, kahit dumaan ka sa trials, hindi ito magiging dahilan para hindi ka susunod sa gusto ng Panginoon. Kasi may mga tao na kapag dumaan na sa problema, yun na yung nagiging scapegoat nila. Lord, ayoko na. Pagod na ako. Hindi siya yung Lord ng buhay mo. Correct? Hindi po garantiya na wala ng problemang darating sa buhay mo kung totoong tupa ka. Hindi po garantiya na hindi ka magkakaroon ng trial sa buhay kung totoong Kristiyano ka. Kasi yung mindset ng iba, ay dapat puro maganda yung nangyayari sa buhay ko. Kaya kapag hindi nangyari yung kanyang expectation, ito na yung magiging dahilan niya na ayoko nang maglingkod, Lord.
Ayoko nang sumunod. Ayoko na. Kasi bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Kung kailan naman ako naglingkod sa'yo, saka naman nagkawindang-windang ang buhay ko. Nagigets ninyo? So, hindi po garantiya na ang isang totoong tupa hindi na magkakaroon ng problema. Gets ninyo? Sa halip pa nga, kapag dumating na yung problema sa buhay mo, doon makikita yung lordship ng Lord sa iyong buhay. Kung susunod ka ba o hindi. Kasi may mga tao, kapag maganda lang yung buhay nila, sabi ko, ang saya-saya nila maglingkod. Kapag dumaan na ng problema, iba na yung itsura. Gets ninyo? Hello? Sabihin mo sa katabi mo. Kaya hindi guarantee na marami kang alam, totoong Kristiyano ka. Ha? Kaya immature pa rin yun. Nagigets ninyo? Kaya sabi ko kay Brother Loren, inuulit-ulit ko sa kanya. Alam mo, kaya hindi kita pinupuntahan dahil kung pupuntahan kita at papaloopin kita, kakausapin kita, anong ginagawa mo? Signs of immaturity yun sa iyo. Nagigets niya? Kaya hindi kita pinupuntahan, sabi ko sa kanya, gusto kong makita kung matured ka o hindi. Kasi may mga tao kasi na kapag hindi pinuntahan ng shepherd, ng pastor, sasama yung loob. Bihira naman si pastor, napupuntahan niya yung iba, ako hindi. Abay, ibang usapan kung matagal ka na. So alam niyo na kung bakit kayong na matatagal na, hindi ko na pinupuntahan. In case lang nung mga 50-50 situation, bakit hindi ko kayo pupuntahan? 50-50 na nga eh. Amen? Ha? Ang ibig ko sabihin 50-50, 50-50 na yung buhay niya. Physically. Alam nga naman, simple, alam nga naman, kailangan ng nasa ICU na, halangan namang hindi ko pa pupuntahan. Mamaya, mapag-uusapan natin yan. Nakakuha ninyo? Alam niyo na kung bakit hindi ko kayo pinupuntahan. Si mother natin, sila Kristen, never ko ang pinuntahan yung mga yan ngayon eh. Bakit? Mula pa sa pagkabata. Hindi ako natataranta kung bakit, kung minsan hindi ko sila nakikita sa church, kahit pa 2 buwan kung hindi ko sila makakita. Hindi ko yan pupuntahan. Bakit? Matanda na yan eh. Ngayon, kung matured ka, maiintindihan mo kung bakit hindi ka pinupuntahan ni pastor. Ang pinupuntahan lang yung mga baby Christian. Ano, sis? Hindi ko marinig. Yung kay pastor, hindi ako tumatakbo sa yung kunti pa lang ang alam kasi yan, basta yung kailangan ko yung talagang papayugan niya ako. Oh. Ngayon, kung yung situation pong ganyan, kung kayo yung nangangailangan, kayo yung pupunta. Nagsisik kayo ng advice eh. Ang sinasabi ko po ay, yung taong hindi nagpapakita sa akin, dahil matagal na siya, hindi niya aasahan na pupuntahan ko siya. Bakit? Part ng ano yan eh. Test kung talagang matured siya o hindi. Kasi may mga tao na kahit matagal na, pag hindi napuntahan, nasama ng loob. Pero may mga tao na kahit hindi puntahan, okay lang at naiintindihan bakit hindi sila pinupuntahan.
Ang tao, doon mo makikita ang matured na tao. Kaya nga, Pastor, sa point of view niya, kung tama ba yung ginagawa niya na sa time na parang hindi niya na kaya yung problems niya. Tumatakbo yan eh. Tumatakbo. Pag hindi mo kaya yung problema, tatakbo ka doon sa matured na magka-counsel sa iyo. Okay lang. Okay lang yun. Walang problema yun. Okay? Nakuha po natin? Kasi kasi Pastor yun sa hindi siya mature. Eh di, anong i-advise nun sa iyo? Di ba kasi yung advice ko? Ah. Kasi hindi mature. Okay? So, tignan nyo, iba yung pananaw ko. Si Crystal ba, never na tinetext ko yan? Hindi ko tinetext yan eh. Si brother, si sister Susuma, hindi ko yan, hindi ko kinukumusta yung mga yan. Sabi nga ni Pastora, bakit hindi mo sila kinukumusta? Matatanda na yan. Mula pa sa pagkabata, ang tagal na nilang Kristiyano. Ngayon, kung kaunting bagay lang at hindi nila maiintindihan, ba't naman hindi ako pinupuntahan ni Pastor? Aba, ay ang tagal-tagal mo na, ang tawag doon, immaturity. Amen? Kaya yung mga matured na tao, hindi yan basta-basta matitinag. Kahit daanan pa ng problema yan, kahit na may mga taong manira sa kanya o sisiraan yung kanyang leader, hindi yan basta maniniwala. Bakit? Kilala niya yung dialect ng kanyang shepherd eh. Ano yung dialect ng shepherd? Follow, listen, faith. Kaya tignan nyo, ang pinaka-dialect po ng Panginoon na dapat alam natin, ang gusto ng Panginoon, the just shall live by faith and not by sight. Pangalawa, they follow or they obey. Kaya ang totoong tupa, nabubuhay sa pananampalataya at sumusunod. Amen. Ano, papasa ba tayo doon? Sinong papasa? Kaya ang totoong tupa, nakikinig, nabubuhay sa pananampalataya at sumusunod. Okay. Description. Pag sinabing description, ito po ay paglalarawan. Okay? Sabi po dito, yung follow means following here is not condition but a description. Ang pagsunod o ang pagiging tagasunod ng ating Panginoon, hindi ito condition. Ito ay description o paglalarawan. Tama po ba? Kaya yung pagsunod at pamumuhay ng isang tupa sa pananampalataya, ang tawag po dito description. Not a condition. Kasi minsan, hindi ka sumunod. Ang condition para maging tupa ka, sumunod ka. Tama po ba? Ang condition para maging tupa ka, kailangan mamuhay ka sa pananampalataya. May pagkakaiba po yun. Ibig sabihin, yung pagsunod mo, yung pamumuhay mo sa pananampalataya, ito ay description sa isang totoong tupa. Dito mo makikilala ang totoong tupa sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagsunod. Maliwanag po? Kaya po ba yung pagsunod ba natin ay condition? Yung pag-ubi ba natin is condition? Yung pananampalataya ba natin is condition? O description? Pagkakakilanlan sa iyo na ikaw ay tupa, ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya at ikaw ay sumusunod. Di ba tignan niyo ang isang tao? Kunwari, yung pagiging mabait ni Crystal, ito ba ay condition o ito ay description?
Sasabihin ng tao, alam mo yun si Crystal, talagang mabait yan, hindi yan suplada. Ang tawag po doon, hindi condition. Ang tawag po dito, description. Hello? Nagigets niya? Kaya kahit yung pagbibigay po natin, hindi ito condition. Ang tawag po dito, description. Yung pagiging generous ng isang tao, hindi ito condition. Ito ay description. Are you listening? Nakukuha po natin. Hello? Ito ay pagkakakilanlan sa iyo. Wow! Very generous naman si Cherry. Hindi yun. Bakit siya naging generous? Dahil ba siya ay anak ng Diyos? O dahil siya talaga ay buhay na niya ito. Ang pagiging generous ay buhay, hindi ito condition para sumunod. First, bahala ka kung anong gusto mo. Kung prescription, di bahala ka. Wala pa rin pagkakaiba yun sa condition. Katangian yan. Yung description, katangian. Katangian ng isang tupa. Yan yung pagkakakilanlan sa iyo. Kaya, yung pagiging generous yan, katangian. Yung pagiging tither mo, katangian yan. Hindi yan condition. Pag hindi ka nagbigay ng tithes mo, hindi ka maliligtas. Hindi ganon. Pag hindi ka nagbigay ng tithes mo, hindi ka pagpapalain. Hindi ganon. Katangian na lang ng isang totoong tupa ang pagbibigay ng tithes niya. Yung pagiging generous niya, katangian na lang yun. Yung pagiging masunurin niya, katangian lang yun. Hindi ito condition. Amin po ba? Okay, tuloy natin. Sabi niya dito, following does not make you a sheep. Likewise, barking does not make you a dog. Hindi porke tumatahol ka, aso ka na. Para bang niya sinasabi, hindi porke sumusunod ka na, tupa ka. Nakukuha po natin? Lahat ba ng tumatahol, aso? Ako, kaya kong tumahol eh. Wala kayo. Nagigets natin? Hindi. Yung iba sumusunod, may kondisyon. May reklamo eh. Nakikita po ninyo? Kaya hindi rin lahat ng tumatahol, totoong aso. Kahit tao, kaya niyang tumahol. Kasi may mga tao, kaya niyang gayahin yung sounds ng aso, sounds ng pusa. Ako, kaya kong gayahin yung sound ng pusa at saka aso. Kaya nagugulat nga sila, para ka naman pusa. Ano bang ginagawa mo? Kinakausap mo yung aso, kinakausap mo yung pusa. Si Jonathan, every time na uuwi, alam ng pusa na siya yung dumarating. Totoo yun! Totoo yun. Pagdating niya, pagpasok niya, alam ba, sumasalubong na yung pusa. Meow! Meow! Sabi naman ni Jonathan, anong ginagawa mo? Ganyan. Pati aso, alam niya pag darating yung sasakyan. Tumatahol. Pero hindi porke tumatahol yung aso. Aso nga talaga. Nakakuha natin? Okay. So, what you do does not define who you are. Are you agree? What you do does not define who you are. However, you will always realize that who you are will determine what
you do. Kaya ang liwanag ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya pansinin po ninyo, who you are will determine what you do. Kung sino ka, yun ang magsasabi kung ano yung ginagawa mo. Napapaisip kayo, no? Hello? Uulitin ko, what you do does not define who you are. Hindi yan garantiya yung mga ginagawa mo ay yun ka. Kundi kung sino ka, yun ang magsasabi kung ano yung ginagawa mo. Gets natin? Hello? Your character is you. You are your character. Gets niya? Kaya kung ano yung pag-uugali mo, yun ka. Hindi pa pwedeng matakpan yan ng mga bagay na ginagawa mo. Are you listening? Maliwanag po. Alright. Kaya alam niyo na kung hindi ko kayo pinupuntahan na. Gets niyo? Hello? Okay. Tignan niyo. Yung 2 Corinthians 5:17, binasa ko ito kanina. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things has become new. Yung salitang pass away sa Greek word ay parikomai. Anong ibig sabihin ng parikomai? To pass by, pass out of sight, to be rendered void, neglect, or disregard. Anong ibig sabihin ng rendered void? Wala nang bisa, wala nang kwenta. O, kumbaga hindi mo na siya nakikita. Kumbaga, disregard na siya. Wala na siyang gamit. So, ano yung nag-pass away? Old things. Yung old life natin. Kumbaga, wala nang kwenta yung old life mo. Bakit? Nag-pass away na. Tama po ba? Nag-pass out na. Ngayon sabi niya, behold, all things new. Anong ibig sabihin ng new? Kainos. O anong ibig sabihin ng new? Press, a news, novel. Hindi ito bilasa. Pag bumili ka ng isda, anong gusto mong bibiling isda? Press or leftover? Press. O, sariwa. Kaya ang mga nakay Kristo, ang mga born again, ang mga bagong nilalang, sila ay laging sariwa. Hindi tambako lang pagmumukha. Na kahit, tignan ninyo, ang mga bago, kahit may problema yan, nakangiti pa rin. Pero pag nandun pa rin yung luma, pag may problema, tambakol ang pagmumukha. Nawawala yung pagkasariwa. Amen. Pag ibig sabihin, pag nawawala yung pagkasariwa, pag nagluto ka ng ulam na hindi na press yung iluluto mo, malalasahan at malalasahan mo. Tama po ba? Malalasahan mo, hindi na masarap, hindi na okay. Ganon yung hindi sariwa eh. Pero yung sariwa, wow, ang sarap kainin. Maganda sa panlasa yung sariwa. Pero yung hindi na bago, hindi na masarap. Kaya nga si Jonathan, pag leftover na, ayaw na niya kainin eh. Yun yung napansin namin sa kanya. Kapag hindi na bago, ayaw niya nang kainin. Gusto niya, ang kinakain niya, bago. E di ganun din kay Lord. Ang gusto ni Lord, laging bago.
They are new every morning. Araw-araw dapat bago. Nagigets natin? May nakukuha tayo? Maliwanag? Okay. So ngayon sabi po niya dito, kung ikaw ay bago, ito, tignan ninyo, pag sinabing pass out na yung old, ito yung ginawa ni Lord. Sabi niya, also I will teach you to respect me completely. I will put a new way of thinking inside you. I will take out the stubborn heart of stone from your bodies, and I will give you obedient heart of flesh. I will put my spirit inside you and help you live by my rules and carefully obey my laws. Sa ibang version, I will graciously give you a new tender heart and put a new willing spirit inside you. I will remove your hard heart of stone and give you an obedient, responsive heart. Instead, I will put my Holy Spirit in you to empower you to keep my laws and to live by them. Pansinin niyo itong mabuti. Ang liwa-liwanag po ito. Kapag bago ka na, ano ang inilalagay? New heart. New heart. Okay? At kapag ikaw ay bago na, anong sinasabi niya dito? Binigyan ka ng new way of thinking inside you. Ibig sabihin, kahit yung pag-iisip mo na bago. Package deal. Tama po ba? And then, pansinin ninyo, ang liwanag dito, bakit niya inilalagay yung kanyang banal na espiritu sa atin? Anong purpose? Bakit niya binibigay yung Holy Spirit? To empower us to obey. Yun lang. To empower us to obey. Ngayon, kung sinasabi mo na nasa sa iyo ang Holy Spirit, ayaw mong sumunod, baka hindi Holy Spirit yung binigay, yung meron sa iyo. Baka stubborn spirit. Eh, sabi dito, ang Holy Spirit, inilagay ni Lord para i-empower ka na sumunod. Kaya ang Holy Spirit, tinatanggap ng isang tao para ang tao tulungang sumunod sa Panginoon. Kaya yung mga tao na nagsasabi na tinanggap nila na sa kanilang Holy Spirit pero ayaw nilang sumunod sa salita ng Diyos, hindi totoong Holy Spirit yun. Baka feelings lang nila yun. Baka assuming lang nila yun. Kasi ang liwanag dito kapag bago ka, tatanggalin yung masamang espiritu sa iyo at ang ilalagay sa iyo ang banal na espiritu para i-empower ka. Are you listening? Hello? Oh, ang liwanag, I will put my spirit inside you and help you to live by my rules and carefully obey my laws. Tatanungin ko nga kayo. So, ibig sabihin, ang totoo, ito ang definition ng tinatawag na born again. Ito ang definition ng tinatawag na new life. Bagong buhay. Ito lang itong verse na ito. Bagong puso, bagong espiritu. Ibig sabihin, yung lumang espiritu, espiritong masuwayin. Yung bagong espiritu, espiritong masunurin. Kaya nga, ang ganda ng apelyido ni espiritu Pero dapat yung espiritu ngayon na nasa kanya, masunurin. Are you listening? Nakukuha po natin? Kasi born again ka na Kaya kung nakipag-isa tayo kay Kristo, yun na yun. Amen. Tatanungin ko nga kayo, trivia uli. Ano bang ibig sabihin ng repentance? Anong ibig sabihin ng repentance? Ha? Turn away. Sister Cherry,
Anong ibig sabihin ng repentance? Change. Akala ko, turning away from your sin, ano? Ha? Ang definition kasi ng iba, yung repentance, pagsisisi sa kasalanan. Hindi ho yun ang ibig sabihin. Kasi ang repentance sa Greek word ay metanoia. Nang ibig sabihin ay change your mindset. Pagbabago ng isip. Kaya yung mga na-born again, nag-repent. Nabago ang kanilang pag-iisip. Hindi yung sinabi mong born again ka, yung pag-iisip mo, yun pa rin, luma pa rin. So, ibig sabihin, pag yung pag-iisip mo, luma pa rin, ang tawag lang doon, feeling born again ka lang. Kung hindi na bago yung pag-iisip mo, feeling born again ka lang, pero hindi pa rin talaga born again. Are you listening? Amen? Palakpakan nga natin si Lord. May natututunan tayo. Alright. Sabi niya dito, sino ang binigyan ng buhay na walang hanggan? Sino? Those who believe. Pero dito sa pinag-uusapan natin, sino yung totoong binigyan ng buhay na walang hanggan? Ha? Yung totoong tupa. Yung totoong tupa. Kasi sila yung nakikinig at sumusunod. Sila yung nabubuhay sa pananampalataya. Yung totoong tupa. Ano sabi niya dito, tignan nyo sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Sino yung binibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Yung totoong tupa. Sino yung totoong tupa? Yung mga nakikinig at sumusunod. Yung mga nabubuhay sa pananampalataya. Kung hindi totoong tupa, hindi siya wala sa kanyang buhay na walang hanggan. Oo, kambing. Nakuha po natin. Dito nililinaw ng ating Panginoon kung sino yung recipient ng eternal life. Sa John chapter 10. Kaya hindi lahat ng nagsasabing Christian siya, may buhay na walang hanggan. Kung hindi siya nakikinig at sumusunod, wala sa kanya yung eternal life. Kahit pa sabihin niyang tinanggap ko si Lord sa buhay ko, feeling lang niya yun. Kasi ang pagtanggap, merong transformation. Merong change. Imagine, 30 years ka nang sinagsasabing Kristiyano hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabago. Hindi ba, totoong tupa ba yun? Di ba hindi? Ang totoong tupa, nagbago. Kahit pa, ngayon mo lang tinanggap si Lord, wala ka pang isang taon, kung totoong tinanggap mo si Lord sa buhay mo, totoong tupa ka. Kaya, maliwanag din yung sinasabi ng Biblia na merong nauuna na nahuhuli at merong nahuhuli na nauuna. Ano ang pagkakaiba nito? Yung pagtanggap. Kasi maraming tumanggap, pero sa bibig lang, wala sa puso talaga. Wala sa isip. Maraming tumanggap, pero hindi nagbago ang kaisipan. Amen? Hello? Sabi pa niya sa ibang version, yung salitang peres, sabi niya, apulimay, to kill, to destroy, lose, or die. Sabi niya, shall never destroy, shall never kill, shall never lose, or shall never die. Okay. Sabi pa niya dito, yung salitang snatch, harpaso. Sa Greek word ay harpaso na ang ibig sabihin ay to seize, obtain by robbery, carried away, to take by force, to plunder. Hindi siya talagang mapaplander. Hindi siya talaga mananakaw. Hindi siya talaga makikarried away. Saan siya hindi mananakaw, hindi siya mapaplander, hindi siya maaagaw sa kamay ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Yung totoong tupa, hindi talaga maaagaw ng kaaway sa kamay ng ating Panginoon. Kahit na magkaroon yan ng problema, kahit yan dumaan yan sa pagsubok o trials, hindi yan kayang agawin sa kamay ng ating Panginoon. Bakit? Totoong tupa eh. Amin po ba? Pero yung hindi totoong tupa, kayang-kayang agawin. Kasi wala pa siyang wala pa siyang assurance. Are you listening? At ito naman yung ginagamit ng mga INC na kapag hindi ka naging member nila, wala sa iyong kaligtasan. Hindi ka maliligtas. Ganun nila tuwenes itong verse na ito. Are you listening? Na kapag umalis ka, kaya nga si Tore, dahil hindi siya sumunod dating iglesia. Kilala ba niya si General Torre? O dahil dating iglesia ito, itiniwalag siya at ang sabi ng ministro nila, hindi na siya maliligtas. Dahil hindi na siya membro. Nagigets ninyo? O totoo ba yung sinasabi nila? Hindi. Dahil ang sabi dito ng ating Panginoon, yung totoong tupa, nakikinig, at sumusunod na bubuhay sa pananampalataya, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila kailanman mapapahamak. At walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Nakukuha po natin. Sa ibang version, I give to them the gift of eternal life, and they will never be lost, and no one has the power to snatch them out of my hands. Walang sino mang may kakayanan o may kapangyarihan na makakaagaw sa aking mga kamay. Ano yung binibigay? Gift. Gift. Hindi mo pinagtatrabahuhan ang buhay na walang hanggan. Regalo lang ito sa mga taong kumilala at sumampalataya sa Kanya. Regalo lang ito sa mga tunay na tupa. Ang eternal life ay nireregalo kanino? Sa mga totoong tupa. Kaya hindi lahat ng tao na nagsasabing kilala niya ang Diyos maliligtas. At hindi rin niya pwedeng sabihin pari-parihas lang. Amen? Hello? Hindi pari-parihas ang simbahan. Are you listening? Okay? Now, my Father give my sheep to me. He is greater than all, and no person can steal my sheep out of my Father's hands. Sabi pa niya dito, my Father who has given them to me as His gift is the mightiest of all, and no one has the power to snatch them from my Father's care. Okay, pansinin niyo. Dalawang kamay. Sino yung humahawak sa totoong tupa? At saka si Jesus, dalawang kamay. Tama? Ang tawag po dito, double security. Double assurance. Walang sino mang makakaagaw sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa kamay ng Father. Sa mga totoong tupa. In other words, the Father and Christ are one in giving us unconditional assurance that we have eternal life. We shall never perish. No one can snatch out from their hands. Kaya tignan ninyo, kung totoong tinanggap mo ang regalo ng kaligtasan, hindi yan mawawala. Amen?
Hello? Kung totoong tupa ka, hindi ka mawawala. Hindi ka mananakaw. At yung totoong tupa na tumanggap ng eternal life, hindi mawawala yung eternal life. Bakit? Ang eternal life ay regalo. Hindi ito reward. Palakpakan nga natin si Lord. May natututunan tayo. Imagine, sino pang makakaagaw sa iyo? Hawak ka na ni Jesus, hawak ka pa ng tatay niya. Kung totoong tupa ka, o mapapahamak ka pa ba? Hindi na. Nakukuha po natin ito. Hindi ka na mapapahamak. At walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kamay ng ating Panginoon. Pero sino lang hindi maaagaw at sino lang yung hindi mapapahamak, ang tawag sa kanila mga totoong sheep. Mga totoong tupa. Ito yung mga totoong believer. Gets niya? Are you listening? Okay. Sabi po niya dito, so now, sabay-sabay nga natin basahin. So now, case is closed. There remain no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. For the law of the Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Pagdating po sa Romans 8:35 to 37, who shall separate from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Okay, pansinin nyo. Ang Romans chapter 8, nagsimula sa no condemnation to those who are in Christ. Tama po ba? Tama po ba? At ang Romans chapter 8 ay nagtapos sa salitang no separation from the love of God. There is no accusing voice of condemnation. Tignan ninyo yung salitang condemnation, katarkima. Katakrima. No punishment o punishment following condemnation o penal servitude or penalty. Ang ibig sabihin niya dito, sarado na yung kaso mo. At ang sabi niya, wala nang accusing voice of condemnation sa mga taong nakay Kristo o nakipag-isa kay Kristo. Tama po ba? So, ibig sabihin, wala nang penalty. Ewan ko kung naintindihan niyo ako. Sabi mo sa katabi mo, no condemnation. Tapos, sabi niya, dahil wala nang condemnation, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na trouble, hardship, no condemnation, and no separation. Ewan ko kung naintindihan niyo itong pinag-aaralan natin. O, ang tanong ko sa inyo, are you saved? Yes. Sigurado kayo. Ang kaligtasan ay para lang sa mga totoong tupa. Ngayon, sabi niya po dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angel nor demons, neither presence nor future, or the future, nor any power, neither high nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Anong ibig sabihin ng separate? Chorizo. Put apart, depart, put asunder, divide, withdraw, or divorce. Walang sino mang makakapag-divorce, makakapag-withdraw
sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. No condemnation, starting point, no condemnation to those who are in Christ. Then ending point, no separation. Ewan ko kung naintindihan yung sinasabi ko. Pag sinabing no separation, o kaya ka pa bang hihiwalay ng problema sa Panginoon? O bakit pag may problema tayo, nawawala tayo? O di hindi ka pa siguro, baka hindi ka totoong tupa. Konting problema lang, ayoko na. Give up na ako. O baka hindi ka totoong tupa. Dahil ang liwanag ng sinabi niya dito, there is now no condemnation, now accusing voice of condemnation to those who are in Christ, and no separation from the love of God. That is in Christ Jesus, our Lord. Hindi ka na madi-divide, hindi ka na mawi-withdraw, hindi ka na madi-divorce sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nakay Kristo, walang diborsyo. Ulitin ko, baka hindi nyo ako naiintindihan. Kapag ikaw ay nakay Kristo, walang diborsyo. Bakit natin idinidivorce si Lord dahil lang sa problema? O ba, di mas matindi tayo kay Satanas. Tama po ba? Kapag idinivorce mo si Lord dahil sa problema, aba, mas makapangyarihan ka pa kay Satanas. O mas makapangyarihan ka pa kay Lord. Tingnan niyo, sabi niya dito, this assurance is only given to true sheep. The sheep are those who truly believe and follow. Itong assurance na no condemnation and no separation is para lang ito sa mga totoong tupa na naniniwala at sumusunod. Gets natin? Nakuha natin? Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay nakay Kristo, walang diborsyo. Huwag mong i-divorce si Lord dahil meron kang problema. Huwag mong i-divorce si Lord dahil ikaw ay iniwanan ng boyfriend mo. Huwag mong i-divorce si Lord dahil sa business mo. O, liwanag yun, yung binasa natin. Kaya sabi niya dito, if you can jump out from the Father's hand, then you have just snatched yourself out from His hand. This make you greater than the Father. Ikaw na. Kapag tumalon ka sa kamay ng Diyos, aba, mas powerful ka sa Diyos. Eh, sabi niya, no one eh. Tama ba? Walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos, tapos ikaw tumalon. O, di mas powerful ka sa Diyos. Meron pa bang mas powerful sa Diyos? Wala. O, so, ibig sabihin, parang ganito yung mga katanungan eh. Paano kung hindi magpatuloy, ligtas pa rin ba? Ayan, trivia na naman tayo. Paano kung hindi magpatuloy sa paglilingkod o pagsunod kay Lord, ligtas pa rin ba? Hindi nawawalang kaligtasan. Hindi daw siya sumunod. Sige, tatanungin kita, Brother Bernard. Paano kung hindi ka magpatuloy, ligtas ka pa rin ba? Personalan. Bakit? Ha? Yan, kailangan mo mag-PTC talaga. Oo nga, pero kailangan niya mag-PTC. Dahil tama pero mali. Mukhang tama pero mali. Okay, tignan niya. Paano kung hindi magpatuloy, ligtas pa rin ba? Parang ganito, nasa kamay ka ng Diyos, tumalon ka sa kamay ng Diyos.
O di ba, mas greater ka na, mas powerful ka na kay Lord. Dahil sabi niya, walang sino man makakaagaw pagkatapos ikaw tumalon, ikaw mismo tumalon ka. Di? Ibig sabihin, mas powerful ka. Tama ba? Ngayon, kung totoong tupa ka ba, tatalon ka? Nagigits ninyo? Kung totoong tupa ka, tatalon ka? O ngayon, kung hindi ka magpatuloy, ligtas ka pa rin ba? Tignan ninyo ito ang tunay na mananampalataya nagpapatuloy. Kapag hindi nagpatuloy, hindi tunay na mananampalataya. Ang tunay na tupa, nagpapatuloy. Pero kung hindi tunay na tupa, hindi nagpapatuloy. Maraming nagsimula, pero ngayon wala na kay Kristo. Bumalik na sa dating buhay. So, hindi totoong tupa yun. Maraming nagsimulang naglingkod, pero ngayon hindi na naglilingkod. Busy na sa ibang bagay. Hindi totoong tupa yun. Kasi ang totoong tupa, kahit may trabaho yan, kahit maraming pinagkakabalan yan, hindi tumitigil na naglilingkod. Are you listening? Kasi ang trabaho pagpapala yan. At hindi dapat maging hadlang yan para sa paglilingkod ang trabaho. Dapat naiintindihan natin yun. Ibalansin natin. Amin po ba? Hello? Ano mang meron ka ngayon, ang business mo ay pagpapala, pero hindi dapat yan maging dahilan para hindi ka maglingkod. Kasi meron ngayon, may business na, may trabaho na, tumigil na rin sa kanyang paglilingkod kay Lord. Ang tanong, totoong tupa ba siya o hindi? Maaaring totoo, pero hindi lang niya na-manage. At maaaring hindi rin. Are you listening? Ayan. Dito natin madidetermine kung totoong tupa tayo o hindi. Kasi ang totoong tupa, kahit napakarami mong pinagkakaabalan, kahit marami kang tupa, hindi mo kalilimutan ang paglilingkod mo kay Lord. Hindi mo pababayaan yung responsibility mo kay Lord. Yun ang totoong tupa. Now, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going show that none of them belong to us. Sa ibang version, sabi niya, for even though they were once part of us, they withdrew from us because they were never really of our number. For if they had truly belonged to us, they would have continued with us. By leaving our community of believers, they made it obvious that they never really belong to us. Totoong naging kasama natin sila dati, ngunit hindi sila tunay na kabilang sa atin. Hindi na Tagalog, ano? Sabi pa niya dito, sapagkat kung tunay nga kabilang sila sa atin, nananatili sana sila. Ngunit ang pag-alis nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Yun ang description ng ating Panginoon eh. Kung totoong tupa sila, hindi sila aalis. Mananatili sila kay Lord. Tama ba? Kahit anong problema dumating sa buhay nila, kahit anong trials ang dumating sa buhay nila, kahit na gaano pa kabigat yung pinagdadaanan nila, hindi sila aalis kay Lord. Hindi nila iiwanan si Lord. Yun ang katangian ng totoong tupa. Kasi hindi naman guarantee na ang totoong tupa ay hindi na magkakaroon ng problema at pagsubok sa buhay. Nagigets natin? Dito, sabi niya, dati kasama natin sila, ngunit ngayon wala na. O di hindi totoong tupa. Hello? Nakuha po natin. Okay, ito na. Sa Exodus chapter 12, verse 37 to 38, sabi niya dito, ito yung kwento ng mga Israelita.
Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sokot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa at kambing at baka. Sa English version, sabi niya, sa Exodus, sa Message translation there was also a crowd of riffraff tagging along, not to mention the large flock and herds of livestock. Alam niyo bang ibig sabihin ng riffraff? Non-Jews. Hello. Ito, tignan niyo, ang riffraff na sumama sa kanila, ang kahulugan ng riffraff ay scam, undesirable people, opportunist, hoy paloy, mapagsamantala. Sa grupo ng mga Israelita, maraming sumama sa kanilang pag-alis sa Egypt. Pero ang tawag sa kanila, riffraff, mga scammer. Tignan mo nga dito kung may scammer. meron daw scammer. Sino? Hindi mo kilala. Kasi riffraff undesirable people. Ito yung mga taong ito yung mga taong may pakinabang ba ako? Diyan. Kung wala, ay hindi ako sasama. Ang tawag doon, riffraff, scammer. Kaya lang siya maglilingkod dahil meron siyang pakinabang. Pero kapag wala na siyang pakinabang, hindi na siya maglilingkod. Riffraff ang tawag doon. Laging merong condition. Riffraff. Yun ay ang tawag sa kanila, hindi totoong tupa. Hello? Yung bang, Lord, bago ako maglilingkod sa'yo, pagpalain mo muna ako. Riffraff ang tawag doon. Paano kung hindi ka pagpalain? Maglilingkod ka pa ba? Sagutin mo muna yung prayer request ko, Lord, at magbibigay ako. Ang tawag doon, scammer. Riffraff. Nakukuha po niyo yung ibig sabihin? Ha? Sino may mga riffraff pa sa loob ng simbahan? Marami. Na ang tawag sa kanila, mixed multitude o a fable of non-Israelite. Pagdating sa New Living Translation, ang tawag sa kanila ay a fable of non-Israelites. O sa King James, mixed multitude. Pagdating dito, hoy, paloy, mapagsamantala. Pinagsasamantalahan nila ang ibang tao. Ang tawag doon, riffraff. Nagtitik advantage sila sa ibang tao. Ang tawag doon, riffraff. Nagtitik advantage sila sa church. Ang tawag doon, riffraff. Mga scammer. Nakukuha po ninyo yung gusto kong marinig ninyo? Maintindihan ninyo? So sabihin mo sa katabi mo, walang riffraff dito. Bibigyan ko kayo ng example ng riffraff. Sabi po niya sa Matthew chapter 15 verse 10 to 12. When he had called the multitude to himself, he said to them, hear and understand, not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defile a man. Then his disciple came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Tinawag ni Jesus ang mga tao. Sabi niya, makinig kayo. At unawain ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas dito. Tapos lumapit sa Panginoon yung kanyang mga alagad. At tinanong siya. Ang sabi niya, sabi ng mga alagad, alam po ba ninyo, Panginoon, na nasaktan ng mga Pariseo dahil sa sinabi ninyo? Ang mga riffraff na tao, madaling masaktan.
Amin po ba? Bakit sila nasaktan? Ha? Dahil sabi niya kung ano daw yung lumalabas sa bibig ng tao, yun ang, kung ano yung pumapasok sa bibig ng tao, hindi yun yung nagpaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Tingnan nyo, anong ugali ng mga Pariseo? Natamaan sila doon. Nasaktan sila. Kaya, yan ang isang halimbawa ng riffraff. Ang mga riffraff na tao, ito yung mga madaling masaktan. Kapag nasaktan na, nagre-retaliate na. Ang tawag sa kanila, riffraff. Mga balat sibuyas. Nakarinig lang ng, ako yatang pinapatamaan ni pastora. Galit na. Sama ng loob. Nasaktan na. Aba, marami namang church dyan. Doon na lang ako pupunta. Ayoko na dyan. Riffraff po yun. Are you listening? Hello? Okay. So, paalala lang po, ang tunay na ligtas, nagpapatuloy ha. Bakit? Kayang ingatan ng Diyos ang mga tunay na ligtas. May verse po yan. Sabi niya sa Jude 1:24. Now, to the one which is enough power to prevent you from stumbling into sin and bring your faultless before His glorious presence to stand before Him with ecstatic delight. Now, to the one with enough power to prevent you from stumbling into sin, sabi niya, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Sino siya? Ang Diyos. May kakayanan ng Diyos na hindi tayo ma-stumbling block sa kasalanan. Tama ba? May stumbling sa kasalanan. Tama po ba? May kakayanan ng Diyos para hindi tayo magkasala. Then sabi pa niya dito sa Philippians 1:6, God began doing a good work in you, and I am sure He will continue it until it is finished when Jesus Christ came again. So, tignan ninyo, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ang Diyos ay patuloy na mag-work sa buhay natin. Hindi siya titigil. Anong ibig sabihin ng mag-work? Ibig sabihin, patuloy siyang kikilos sa buhay mo para hindi ka magkasala hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya yung mga totoong ligtas, nagpapatuloy yan. Bakit? Dahil kaya silang ingatan ng Diyos. Kahit may problemang dumating sa buhay nila, mga pagsubok sa buhay nila, hindi sila aatras. Magpapatuloy sila. Bakit? Si Lord ay patuloy na nag-work sa buhay nila. Nag-gets natin? Hello? Okay. So, tignan nyo. Romans 6:1 and 2. So, what we do, then, do we persist in sin so that God's kindness and grace will increase? What a terrible thought! We have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin rule a moment longer? Di ba ang liwanag? O ano ngayon ang masasabi natin? Dahil tayo ay under grace, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Sabi niya, of course not. Sa ibang version, absolutely not. Sabi niya pa dito, what a terrible thought. Nakuha po natin? Sabi niya dito, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Siyempre hindi. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin kaya hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga ang biyaya ng Diyos hindi inaabuso para magpatuloy ka magkasala. Hindi ginagamit ang biyaya ng Diyos para mag-disobey ka. Kasi ang liwanag, sabi niya dito,
Magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan para madagdagan ng biyaya ng Diyos? Of course not. Sabi ni Paul. Tama po ba? O, ang sabi pa niya dito, sa verse 14 and 15, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that means we can go on sinning? Of course not. Ngayon, dahil tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan at tayo ay nasa biyaya ng Diyos, nangangahulugan pa rin ba na tayo magpapatuloy sa pagkakasala? Siyempre, hindi. Kaya yung mga taong nabubuhay sa biyaya ng Diyos, lalong masunurin. Hindi yan, wala sa vocabulary ng mga taong nabubuhay sa biyaya ng Diyos ang mag-disobey. Are you listening? Hello? Ang totoong tupa, wala sa vocabulary nila ang mag-disobey. Ang totoong tupa, ang vocabulary nila ay sumunod. Pinapahalagahan po nila yung biyaya ng Diyos na kanilang natanggap. Ano yung biyaya ng Diyos? Grace of salvation. O ito yung gift of salvation. Are you listening? Ibig sabihin, pinapahalagahan nila yung kaligtasan na tinanggap nila. Hindi nila ito dinidisgrace. Hindi nila ito binabali wala. Sabihin mo sa katabi mo, magpapatuloy ka ba sa kasalanan dahil under grace ka? No. Kaya ang totoo, kung tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos, mas lalo tayong mabubuhay sa pagsunod. Okay. We know that God's children do not make practice of sinning. For God's Son hold them securely and the evil one cannot touch them. Alam natin ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi siya maaring saktan o galawin ng dyablo. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus. Sino nag-iingat sa atin? Si Jesus. Kaya nga ang liwanag dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang mga totoong tupa, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. And then sabi pa niya, sa ibang version, we are convinced that everyone fathered by God does not make sinning a way of life. Hindi way of life niya ang mabuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, nagkakasala tayo, correct? Hello? Nagkakasala tayo, correct? Pero hindi yun ang way of life mo. Pero kung yun ay way of life mo, hindi ka talaga totoong tupa. Kaya sabi niya dito, we are convinced that everyone fathered by God does not make sinning a way of life because the Son of God protects the child of God and the evil one cannot touch him. Poprotektahan ka kasi ni Lord para hindi ka magkasala. Ngayon, kapag sinadya mong magkasala, ano sa tingin nyo ang tawag doon? Disobedient. Ang tawag po doon, rebellion against Him. Kasi, poprotektahan ka niya, tapos sasadyay mo magkasala, ang tawag doon, pagre-rebelde. Disobedient. Okay. Ay, salamat. Conclusion na tayo. Sabi po niya dito, this is the true testimony that God has given us eternal life. Binigyan na ba tayo ng buhay na walang hanggan? And this life has its source is His Son. Whoever has the Son has eternal life. Whoever does not have the Son does not possess eternal life. I've written this letter to you
who believe in the name of the Son of God, so that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. Tatanggapin pa lang ba ang buhay na walang hanggan o tinanggap mo na nung nanampalataya ka kay Kristo? Okay? So, dapat alam po natin yan. We have already eternal life. Kahit nabubuhay ka pa dito sa lupa. Ngayon, kung may buhay na walang hanggan, sasadyay mo bang magkasala? Hindi. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, sino ang totoong tupa ngayon? Taas ang kamay. Sino yung mga totoong tupa? Taas ang kamay. Kasi ang binibigyan niya lang ng buhay na walang hanggan ay yung mga totoong tupa. Sinong riprap dito? Wala rin, ano? Riprap? Ano yung mga riprap? Mga madaling ma-offend. Mga scammer. Mga sigurista. May pakinabang ba ako dyan? Pag wala, bahala ka sa buhay mo. Ha? Mga ano ito, mga opportunists. Yan, opportunist, riffraff. Pag wala na siyang wala na siyang makukuha sa iyo, ayaw na. Goodbye na sa iyo. Maraming mga tao ng simbahan na ganyan. Kapag wala na siyang mapapakinabangan, kapag wala na siyang masisip-sip sa iyo, aalis na dyan. Kaya marami pong mga tao na parang linta. Ang linta, kaya lang naman dumidikit yan para sumipsip ng dugo. Pag wala na siyang masipsip, kakalas na yan. Lilipat uli sa iba. Kaya ang mga riprap, ito po yung mga tipaklong. Talon ng talon. Kung ayaw nyo ng tipaklong, ito po yung mga butterfly. Nagigets ninyo? Ang tawag sa kanila, riffraff. Hindi po sila totoong tupa. Ang totoong tupa, kahit nakakaranas yan ng problema, nakakaranas yan ng trouble, hindi yan tatalon. Kasi, ang totoong tupa, hindi tumatalon sa kamay ng Diyos. Dahil kapag tumalon ka, mas magaling ka pa sa Diyos. Ang totoong tupa, nakikinig at sumusunod. Ang totoong tupa, namumuhay sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat ay tumayo.